Hey guys! Welcome back to JPD channel. For today's vlog, nandito kami ngayon sa Tagaytay. And at the same time, gawa natin ng honest review itong Kia Sonet sa paggamit natin within 2 months. So, let's go guys, pag-usapan natin. Ito guys, ito, mataas siya. Mataas siya. Gano'ng kataas? Ang taas na itong inakyatan namin. So, ginagamitan ko lang yung manual na sport, yung sports natin na number 1 or number 2. Hindi ka talaga bibitinin niya sa makina niyang 1.5. So, sa mga nagtatanong kung kaya to ng Tagaytay, kaya to ng Baguio, I'm sure kayang-kaya siya ng sa Baguio, guys. Kasi hindi ka bibigoin ito sa power. So, itong property sa Tagaytay is sobrang pataas and pababa. Nakailang na kami ngayon drive sa area na to. So, yan. Yun yung isa na gusto ko yung makina niya. Hindi ka ipapahiya. Ah, itong driving niya, yung steering wheel niya. Sobrang lambot niya dahil nga power electric na siya. Yan no. Pag ganyan sobrang lakas ng power and ang dali niya lang i-maneuver, guys. Eh, yung dashboard niya rin, ito sa mga nagustuhan ko yung dashboard dahil malaki yung dashboard niya and yeah, plus yung wireless niya, CarPlay, mapa Android Auto or ah, Apple CarPlay niya. So nagagawa natin yung mga wireless na natin activity, Waze, Spotify, calls. So yun guys. Hindi ko alam guys kung magiging ka-review to sa sobrang ganda ng lugar. Baka mas marami yung view guys kaysa sa review. Ayun. Ocular natin tong area na to. Ilalagay ko kung ilang hectare tong property. Sa mga gustong bumili ng yung ng lote dito guys. PM nyo kami. Ayun. Ayun ang ganda ng property niya. Maka-end of. Ang daming paakyat guys kaya ito try natin tong power ng Kia Soul. So yan, gusto ko rin yung dashboard niya guys dahil napaka-futuristic na nung dashboard. Nakikita na yung digital yung speed mo. So yan. Pakita ko natin yung pan. Ayan guys, yan, ipapakita natin yung paakyat. Ayan guys, kitang-kita yung mga view. Nakakatakot. Ayan guys, ayun na, kung may kita niyo yan guys. Zoom mo yan lang. Papakita yun yung mga bahay. Twin Lakes. Twin Lakes yan ah. Karugtong pala talaga Twin Lakes. Yun lang. Cul-de-sac na to guys. So magmamaneuver tayo pabalik. Dead end siya. Yan guys, ang laking tulong talaga nung ang laking tulong ng sensor. Yan yung pinakagusto ko guys ay
yung sensor talaga. Kasi hindi ka gaanong mahihirapan kapag may sensor sa likod. Hanggang sa matapos. Guys, laking tulong talaga nung may sensor sa back camera, rear camera. Kasi Para hindi ka mahulog. kasi pag ganito titingnan pa, lalabas ka pa. Ngayon, Ngayon, kayang-kaya na. Driving ka mo. Okay, guys. Ano pa bang mga nagustuhan ko, guys? Ah, yung compartment niya, guys. Ito, pakita mo natin. Ito, compartment niya is, ang dami kong pwedeng ilagay. Ay, yun na naman, guys. Good desak na naman. hindi ka na. Ay, atras na lang. Ayan, guys. Atras na lang. Ayan, guys. Isa pa sa nagustuhan ko dito, guys, yung clearance niya. In all aspect, siya yung nangunguna eh. Kung di man lahat, majority ng clearance, mapawid, taas, gulong, ah, hindi kanya igagater. Ayun guys, mataas siya talaga. Talaga. Nagagandaan din ako sa ano niya, yung kulay na nabili ko. Dahil nung nalaman ko na, 'di ba, dahil nga LX80 lang tayo. Ayun, dahil LX80 lang tayo guys, siyempre gusto rin natin kahit hindi naman tayo top of the line. Gusto natin may something catch din yung kulay ng kotse natin. And yung kotse, yung kulay na gusto natin, hindi lang yung kung ano lang yung available. Kasi isipin nyo guys, kung loan lang yung kotse, 5 years mo siyang tsatsagain kung hindi mo gusto yung color. Kaya nung nagkaroon ng yun guys, yung kulay na pinili ko is white talaga kasi nga merong bukod sa maganda, kapag white kasi parang siya yung parang siya, yung executive yung dating, malinis. Pero kita lang talaga yun. Yun dun din. Yun yung ayaw nila sa puti. Hindi naman, lahat ganon din naman yung ibang kulay. Ayun, yung puti yung pinili ko, and nung nalaman ko may two-tone pa pala, pero yun nga, lang yung two-tone kasi natin kumbaga swerte lang yung mga first batch kasi nung nalaman ko na merong konti sa LX80 na ibibigay, yun, inano natin, ginrab natin yung chance na kailangan lang magdagdag ng 15,000 para sa two-tone, kasi para yun naman hindi lang pure white yung kotse. Yun yung nagustuhan ko guys, yung color. Talagang pag lagi ko siyang tinitingnan, ang gandang-ganda ako, lalo na pag bagong car wash. Yun, ang ganda ng kotse. Yung gulong niya is 16, pwedeng upgrade up to I think 18. Plus point din yun. Pero right now, hindi.
bukod sa wala pang budget, ah, maganda pa rin naman yung two-tone na ano niya, gulong, and yung taas is ano siya, decent talaga. Isa yun yung sa mga gusto ko. Yung trunk compartment ang ganda rin. Pwede mong ano yung upuan, ipalit-palit, ano, gawing yung back seat is pwede mong itupi. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Wireless thing. Yung upuan niya rin talaga, guys, sobrang ganda. Kahit semi-leather lang, yung leather is nasa gilid, tapos ito fabric na. Hindi siya mainit kanina, naka sa kabilat sa araw. So okay na okay ako sa leather niya, and meron din siyang ISOFIX standard. Kalimutan ko yung sa fix. Ilagay ko na lang yung mismong ISOFIX, pero para siya sa child, sa sa bata, lalo na malapit na kaming magka-baby. Nagtingin-tingin din kami ng mga yung mga upuan parang car seat ng bata. Malaking tulong na itong nakuha nating unit is may provisions para doon, magiging safe and lapat talaga yung bibiling standard yung car seat ng bata. Okay din yung yung gas niya, container, sa I think 45. Ayun, yun lang, lagi ka lang magagas kung OC ka na maggagas ka. Sound. Yung sounds naman niya is okay naman. Ito yung focus na yung user mo. Hindi kasi ako enthusiast ng sound system, guys, pero ang ganda pag nagpapatugtog ako ng Waze. Yun, okay naman siya. Nagaganda na ako. Compartment, okay na. Sa price niya, guys, buti na lang, isa ako sa naka-avail ng introductory price, and may discount din ako nakuha, cash discount. Nakuha ko 819,000 na lang tong unit. So sobrang value for money itong Kia Sonet. Pero I think na babasa ko sa mga agent saka sa mga Facebook page natin na nagtaas na si Kia Sonet. And yun nga, mayroong delay sa mga pagdating ng mga unit. Yun, hope makadating na yung mga unit at dumami na tayong mga Kia Sonet user, kasi iilan pa lang ang nakikita ko sa daan na Kia Sonet. So maganda i-monopolize natin itong kalsada ng puro Kia Sonet, guys. Itong steering wheel is yung mga unang drive ko, hindi ko siya na-adjust, mataas. Parang mababa yun siya nung una. Mas gusto kasi yung medyo mataas. Yun, I think nagawa ko na siya. Pero yan, okay ako sa steering wheel. Doon naman tayo sa mga iniisip ko na parang disadvantage or cons ng features, specs ni Kia Sonet. Yung napansin ko yung wireless niya, kapag may pinapatugtog ka, may pinapanood ka, may delay ng 1 or 2 seconds. So hindi ko alam kung yung unit ko lang ba, pero kung medyo OC ka sa pagbuka ng bibig nung pinapanood mo habang nag-aantay ka, medyo nakaka-OC kasi delay yung sounds. Dahil hindi nga tayo top of the line, isa sa natin is yung halogen pa lang yung mga niya, ilaw niya. So kapag may budget na, pwede natin i-upgrade to LED, Orion lights yung napapansin ko. Nakikita ko. Ayun yan, cul-de-sac siya, guys. Balik tayo. Next is yung fuel. Kung napapansin nyo, kung nasubaybay nyo yung vlog ko is
Yung fuel efficiency niya is nagre-range sa 8 to 10. 8 8 pababa, yun yung nakikita ko yung pababa yung fuel efficiency niya dahil nga depende rin sa paggamit saka sa pag-apak. Yun yung isa ko nakitang cons. Pero ngayon habang tumatagal, nagiging nag-ano na tayo eh, nagte-13 pataas kilometer per liter tayo ng 13 kilometer per liter na siya ngayon. Yun, kaya maganda siya na magandang i-observe pa kasi yun, para sa akin okay naman yung gas niya. Lalo na nung nagagamit na nag-i-improve na yung fuel efficiency. And yun nga, yung seat adjustment, isa yun sa mapapansin niyo. Ah, ah, hindi naman siya sa akin cons, pero sa iba siguro na mga siguro 5 feet o pababa na lalo na sa babae. Tingnan niyo maigi guys kasi baka malaki ang kayo sa dashboard. Dahil wala siya seat adjustment kung LX yung kukunin ninyo. Pero sa ano ko naman, situation ko, hindi problema yung wala siyang seat adjustment, parang seat height adjustment. Sa wireless, although advantage yung wireless CarPlay display, meron pa rin kasing mas preferred yung wired na CarPlay. So isa ako doon. Para sa akin, sana may option din para sa wired. Ayan, thank you sa pagsama sa ginawa nating quick honest review and drive test nitong 2-month-old Kia Sonet natin. Tune in guys sa JPD channel at marami pa tayong i-upload na mga POV driving, kung saan lugar pa tayo pwedeng pumunta gamit itong Kia Sonet natin. So, please like, subscribe mga kasonet, and thank you, thank you. Thank you. Bye. Nag-play na. Hey guys,